Quarterfinals match sa pagitan ng Denso Airbees at Hisamitsu Springs sa Empress Cup All Japan Championship. Same first six ulit ang Denso with Gia de Guzman as their starting setter. Bumungad sa unang set ang solid net defense ng Hisamitsu kung saan nabantayan agad si Rosa Maria. Maagang kumawala ang Hisamitsu at natambakan agad ang Airbees. Naging sakit ng Denso ang kanilang mga service errors. Idagdag pa ang mga errors on their attacks na madalas ma-overcook. Maayos naman sana ang setup job ni Gia pero sadyang nasosobrahan ang palo ng kanyang mga attackers. Active lone scorer on this set si Minami habang tahimik naman si Rosa Maria. Tinapos agad ng Hisamitsu Springs ang first set in a dominant fashion. Highlight sa set na ito ang magandang connection ni Gia sa kanyang middle na si Yokoyama. Gayon din naman si Rosa Maria na napag-good job pa sa back set ni de Guzman. Nagawang makasabay ng Denso sa second set pero after ng 11-point deadlock, nakagawa ng 8-0 run ang kalaban matapos mahirapang saluhin ang mga jump serves ni Nagaoka. Hisamitsu took the second set at nagpatuloy ang kanilang momentum sa third set. Minalas pa nga ang Denso nang ma-injured si Rosa Maria. Nagkaroon kasi sila ng collision ni Gia de Guzman. Kukunin sana ni Gia ang second ball nang matisod niya accidentally ang Brazilian. Activated ni Gia ang kanyang mga middles this set pero nabasa rin kinalaunan ng kalaban sa huli. Panalo ang Hisamitsu na siya nga abante sa semifinals. After ma-relegate sa Division 2 ng Japan V-League, nagpapalakas ngayon ang victory na Himeji para makakabalik sa Division 1. Tinalo lang naman nila in straight sets ang rank number 4 team ng Division 1 na Ageo Medics sa Empress Cup All Japan Championship. Sunod nilang hinamon ng mighty JT Marvelous na kamuntikan pang ma-choke in this game. Di nga naging maganda ang simula ng JT sa opening set dahil sa mga attacking errors nila. Taliwas yan sa promising start ng Himeji led by defense of Miyabe. 5-point deficit ang kinailangan nilang burahin to force a deadlock. Nagawa naman nilang makabalik at nasilat pa ang set through the help of Annie Drews. Scoreless sa unang set si Jaja Santiago but she finally gets her first point sa early part ng second set via one-on-one quick attack laban kay Miyabe. Gaya sa naunang set, dikitan na rin ang labanan sa second set lalo na sa latter part kung saan naging winning factor for Himeji ang kanilang floor defense. Himeji saved 1 point and eventually took the set. Sa set 3, rumatsada agad ang JT after their 6-1 run. Nanguna from start to finish si Kotona Hayashi habang nalimitahan lamang sa 2 points si Santiago. May isang block siya rito kontra kay Moxrey at isa pang attack point to end the third set. Muling pinakaban ng Himeji ang JT dahil muntik na nilang manakaw ang highly contested fourth set. Lamang ng 3 puntos sa latter part ang JT pero nahabol pa yan ng kalaban matapos mag-commit ng mga unforced errors sina Drews at Hayashi. Mabuti na lamang at naiwasan nilang umabot pa ang game sa 5th set. Sa huli, ang game clinching block ni Ogawa ang nagbigay panalo sa JT Marvelous. Pasok na sila sa semis kung saan makakaharap nila ang NEC Red Rockets. Medyo nag-struggle ngayon lalo na sa opensa si Jaja Santiago after tallying only 8 points from 6 attacks at 2 blocks.